Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, grabe no, hindi talaga nagpapatalo itong si Rodante Marcoleta. Ano kaya yung pakiramdam ngayon ni Senator Rodante Marcoleta? Kasi mukhang sa aking palagay, parang napipikon na siya dito nga po kaya kay Ping Lacson. Oo, sa kanyang ginagawang investigation. Alam naman natin na itong si Ping ay dating PNP chief, 'di ba, ng bansang Pilipinas sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. At beside itong si Ping Lacson ay napakagaling po na investigator. So, lahat ng angle, lahat ng dots, kung kailangang ipag-connect-connect yan, talagang titingnan para walang makitang butas or walang makitang lusot para nang sakto yung sinasagawa niyang investigation. Kasi bakit pa ba siya mag-iimbestiga kung hindi niya titingnan lahat ng anggulo? Kung kaya't mapapansin natin na mukhang galit na galit, 'di ba? Mukhang nananakit itong si Marcoleta nung nabanggit yung CCTV issue, 'di ba? Na sinundo ng kampo ng trabahante ng officer ni Rodante Marcoleta, ito nga pong si Orly Gutesa at pumasok sa kanyang opisina. So, ang tanong, ano ba yung ibig sabihin nito? Kung pumasok sa opisina mo yung witness, 'di ba? Yung yung nagte-testimony. So, ano to? Kinoach ninyo? At halata naman kasi yung kanyang sworn affidavit, abay bakit parang mukhang mas kabisado pa ni Rodante Marcoleta ang nilalaman nito kontra mismo sa nagte-testify. So maybe tinakot ba ninyo itong si Orly Gutesa or witness for hire? Ngayon ito din yung nakakatawa sa part na ang ginagawa ni Toby is distraction tactics. Kasi itong si Marcoleta, kita naman ninyo, 'di ba? Pati itong si Mike Defensor, mukhang merong allegedly na nagsasabwatan, 'di ba? Can you imagine mga minamahal, nagpasok ng witness, tapos yung nagko ng draft ng kanyang affidavit, walang iba kundi itong si Marcoleta at itong si Mike Defensor, di umano. Tapos yung pinapirma nilang attorney ay galing lang, ni-research lang nila sa Google. So nadamay pa yung Espino ba yun, di ba? Si Attorney Prechi, di ba mga minamahal? Meanwhile, itong si Senator Ping Lacson, drop the bombshell, 'di ba? So, sa palagay ko nga, itong si Marcoleta kulang na lang, 'di ba? Magwala. Oo, kasi mukhang malapit na siyang mabisto. Kahit nga mismo kanyang mga kapartido ayaw na sa kanya, 'di ba? Kahit itong si Robin Padilla, mukhang ayaw na sa kanya. Oh, ano yung dahilan? Sabi niya, mas maganda daw si Ping. Okay, sana naman daw kontra sa ibang senador na nakikita agad yung tunay na kulay. 'Di ba? So, sino kaya yung pinapatamaan dito ni Robin Padilla na mas mabuti na lang si Ping kontra sa ibang senador? Kasi si Ping, napaka-independent niyan. Samantalang yung iba, makikita mo agad, malayo pa yung kanilang kulay. So, ito yung facts, mga minamahal. Si Ping Lacson, evidence mode warrior. Puro ebidensya. Ayaw niya ng haka-haka, di ba? Ready siya to be the chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi confident siya, mga minamahal, na stable ang kanyang presidency once na siya ay bumalik. Pangalawa, yung next hearing tentatively, ngayong November 14, depende din yan sa, sa magaganap na finance chair scheduling. Ngayon, on the VIP witness, kuno, yung affidavit kulang pa. Hindi nga yan pumunta sa DOJ para in other further information na inaas sa kanya, hindi pumunta. Biglang naglaho yung lolo ninyo. Ngayon, si Ping Lacson, yung kanya requirement is yung ledger, yung receipt, hard evidence, bago ka magbanggit ng pangalan. 'Di ba? And quote, mga minamahal, yung name dropping lang na kanilang ginagawa kay Martin Romualdez, hindi pwede yun. Kasi, hindi naman yan chismisan Facts yung pinag-uusapan natin. Kasi yung kay Marcoleta, yung panel niya is parang chismis, oo. Yung pinapalabas niya dito sa witness for hire na si Gutesa.
Yung CCTV issue, isang malaking ano din yan. Yung malaking ano din yan, angle din yan na tinitingnan. Kasi yan yung searching for the missing witness. Kasi si Ping Lacson, yung CCTV, ay na-trace niya dito kay Gutesa. Hindi yan sa pang-iispiya. Talagang tinitingnan niya by purpose kung sino yung kasama niya bago siya mawala at bago siya pumunta. So, meaning, hindi nag-iimbento ng narrative itong si Ping Lacson. Kumbaga, hinahanap ni Ping Lacson lahat ng posibleng, tawag dito, lahat ng posibleng anggulo. So, ngayon, sabi pa nga ng ating nag-comment dito, Senate President Soto tinawagan si Senator Bato de la Rosa is posibleng corroborating witness. Ay, pwede, mga minamahal. So, I know na itong si Bato de la Rosa mukhang umaatras na yung buntot ngayon kasi hangang-hanga ba naman kay Ping Lacson, 'di ba? Sobrang hanga kay Ping. I mean kay Gutesa, tapos malaman-laman natin si Gutesa pinapakasuhan na sa Regional Trial Court ng perjury dahil sa kanyang maling sworn affidavit, 'di ba? So, itong si Marcoleta, nakakatawa mang isipin pero nanggagalaiti na 'yan, oh. Sa palagay ko lang mukhang nanggagalaitin na yan kay Ping. Kasi ano ba naman yung laban ng isang low-rank na abogado dito sa isang high-ranking investigator? Oo, magaling mag-imbestiga. Naging chief PNP din ng bansang Pilipinas. So, si Ping is evidence standard. So, kahit prosecution, single allegation without corroboration, hindi tatayo yan si Ping Lacson. In short, hindi siya pwedeng magkwento-kwento gaya ng ginawa ni Gutesa at ni Marcoleta. Yung fake notary, red flag na yun. Pakatandaan ninyo, mga minamahal. Tapos yung pagdadamay nila ng mga names na wala naman silang kuwang ebidensya, CCTV, mali yun. So, yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi po yan itinatag para sa chismisan. Itinatag po yan para makakuha tayo ng mga facts. 'Di ba mga minamahal? So, hindi po magde-declare ang committee, mga minamahal, na totoo yung sinabi ni Gutesa, kundi mismo yung NBI ang magko-confirm sa fake notary niya. So, bakit pa rin pinipilit ni Marcoleta na yung kanyang affidavit ay totoo? 'Di ba mga minamahal? So, anyway, ito yung flash drive of truth, mga minamahal. Si Ping Lacson nag-submit ng flash drive kay Dizon, kay Magalong, at dito sa former OICI ombudsman. So, complete data, enough data para dito sa kanyang ipina-file na case, diba? So, meaning ko mga minamahal, very clarified na itong si Ping Lacson, ang hinahanap is yung facts, searching for the truth, diba? So, anyway, yeah, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, kayo ano yung masasabi ninyo. At nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Diba? So, yun lamang po at ingat, mga kababayan.